busy po ako eh. Yung ginagawa mo, kung busy ka, dapat yun i-connect mo pa rin kay God, i-connect mo pa rin sa gawain. Yun ang i-discuss natin ngayon para hindi tayo malito. So ulitin ko, maraming Kristiyano ang tumanggap kay Kristo ngunit hindi nagpatuloy sa paglago at paglilingkod. Ang kaligtasan ay simula. Tandaan nyo, pag kayo naligtas, simula yon. That is the start. Ang tunay na bunga ay nakikita sa discipleship, paglilingkod, at tapat na suporta sa gawain ng Diyos. Hindi yung naligtas ka lang, wala na akong pakialam sa inyo lahat. Basta ako, goal. Focus na ako sa goal. Ligtas na ako eh. Wala na akong pakialam sa ministry. Wala na akong pakialam sa church. Basta focus na tayo. Kahit pamilya mo pa. Lapit eh. Pero sabi dito, hindi ganon. Pag naligtas ka, start point. Basahin natin yung Bible verse para medyo makatotohanan tayo. Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Babasahin ko, sabi dito. So, then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your life in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, tinuruan ka ng Diyos, and overflowing with thankfulness. Kaya pag tumanggap ka sa Panginoon, lahat na ng bagay sa buhay mo ay hinihingi mo ng pasasalamat sa Diyos. Kahit ano pa yan. Kunyari, natuto ka mag-drums. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Natuto ka mag-gitara. Salamat, Lord. Binilang ka ng keyboard. Thank you, Jesus. Nagkaroon ka ng bagong TV. Thank you, Lord. Bago yung brick mo. Salamat, Lord. After 10 years. Lahat, hihingi mo ng thank sa Panginoon, sabi dito sa Colossians. Sapagkat tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, hindi lang yung tinanggap, you live in Him, nabubuhay ka na sa Kanya. Rooted. At ikay napapalakas niya, strengthen. And then, ikay tinuturuan niya araw-araw. And it says here, overflowing thankfulness. Ibig sabihin, overflowing. Lagi ka nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ano bang klase? Natanggap mo Panginoon, naligtas ka, di ka na marunong magpasalamat. Aray ko. Diba? Tapos na yun, okay na, ligtas na.